Kung sigurado na tayo sa ating pananampalataya, kusa at natural na ipapahayag natin ito. Ngunit kung hindi, hindi rin tayo magpapahayag nito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin. Sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagpabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugos sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, "Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay declare. Mga kapatid, bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayo ay dinadala ng ating ebanghelyo sa kahalagahan ng pagiging buhay na patotoo. To be a living witness. Ito po yung ating pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko at pagiging Kristiyano. Kung inyong natatandaan ay minsan sinabi ng ating Panginoong Jesus na they will know that you are my disciples if you have love for one another. At sana ito yung reality, no? Sana ito yung nangyayari sa ating buhay bilang mga Kristiyano, that we have love for one another. Doon lamang tayo makikilala na tayo ay mga Kristiyano. Mga kapatid, ngayong araw na ito dinadala tayo sa patotoo, sa witnessing ni Juan Bautista kung sino si Jesus. At sabi niya, siya ang kordero ng Diyos. Siya yung mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At sabi niya, siya yung tinutukoy niya na hindi siya karapat-dapat na magkalagman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. John gave witness to Jesus. At tayo rin, mga kapatid, ay inaanyayahan na maging buhay na patotoo. Si Juan, binibigyan niya tayo ng kasiguraduhan that Jesus is the one, that Jesus is the chosen one, the Messiah, ang tagapagligtas. And he was very certain. Sabi niya, nakita niya ang Espiritu Santo na mistulang kalapati na bumaba sa kanya habang binibinyagan niya ang Panginoon. And that in itself ay isang napakatibay na patunay na si Jesus ang Mesiyas. Mga kapatid, tayo ay mga Kristiyano dahil tayo ay naniniwalang si Kristo ang ating tagapagligtas, na si Kristo ang ating Panginoon, that Jesus is our Lord and our Savior. Hindi lang yung mga born-again Christians ang nagpapahayag nito na si Jesus ang
Panginoon at tagapagligtas. We Catholics, we also do proclaim that Jesus is our Lord and Savior. Ito yung pinatotohanan ni Juan Bautista na si Jesus, siya na nga, the chosen one, He is the Messiah. Pero yung declaration na yon that Jesus is our Lord and Savior, that Jesus is our Messiah, that Jesus is our Savior, kinakailangan i-declare natin, kinakailangan patotohanan natin, hindi lamang sa salita, kinakailangan patotohanan natin ito sa ating gawa, sa ating pamumuhay, araw-araw. Sa paanong paraan? Babalik tayo sa sinabi ng Panginoong Jesus. They will know that you are my disciples if you have love for one another. Kung tayo ay nagmamahalan. Kaya nga yung pagiging patotoo, we must declare by our life, by our actions, by our relationships. Mga kapatid, ito isang magandang paanyaya ngayong bagong taon na sana yung ating mga decisions, yung ating mga actions, yung ating relationships, yung ating pagkatao, yung ating buhay will be a living declaration that Jesus is the Messiah, that Jesus is our Savior, na siya na nga. Ibig sabihin, nandun sa atin yung conviction, katulad ni Juan Bautista. He is very much convinced, totoong-totoo, paniwalang-paniwala na si Jesus na. Dahil kapag kasigurado tayo, ipapahayag natin ito ng may paninindigan at may lakas. Pero kapag hindi tayo sigurado sa buhay natin na si Jesus yon, we don't have that conviction, wala rin tayong lakas ng loob na ipakilala siya sa pamamagitan ng ating salita, sa pamamagitan ng ating halimbawa, sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya nga hilingin natin sa araw na ito, mga kapatid, that for us to declare that Jesus is our Messiah, kinakailangan natin yung faith and conviction, katulad ni Juan Bautista. Kaya ito yung unang hilingin natin sa Diyos sa mga unang araw ng bagong taon, that gift of faith. Sabi nga, we walk by faith, not by sight. At sana tahakin natin ang bagong taong ito na suot-suot ang mata ng pananampalataya upang lahat ng mangyari sa buhay natin, anuman ang pagdaanan natin sa buong taong ito, ay makikita natin sa mata ng pananampalataya from the perspective of God and from the perspective of love. Mga kapatid, ito yung biyaya na hilingin natin sa araw na ito, na maipahayag natin ng buong pananampalataya, tiwala na si Jesus ang ating tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, kami lubos na naniniwala at nagtitiwala na Ikaw at Ikaw lamang ang aming tagapagligtas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.